down, I know you got me, baby. Po sa ating lahat, welcome to my YouTube channel, Glendo Sanchez Vlog. Tayo po ay magmemerinda ng tatlong klaseng ng lamang lupa. Kamuting kahoy, kamuting baging, at saka gabi. Tatlong klase ng lamang lupa ng halaman. Ang laman lupa ito ay yung lamang mga lamang lupang kakanin. Yun, ang kamuting baging, kamuting kahoy at gabi. Paparisan natin siya ng kape. Kahit mainit, tayo ay magkakape. Habang nagpapaikot ng washing, paikutin natin uli yung washing dahil ako naglalaba. Tayo ay magme-merinda. Habang nagme-merinda, kwentuhan tayo. Sa pinag-meetingan namin kayo na sa school dahil ako nag-attend muna ng meeting bago naglaba. Ay hindi pala. Nag-attend muna ako ng meeting, tapos nagdiretso ng palengke, tapos bumili ng mga pang-ulam, bumili ng tsinelas dahil wala na akong masuot ng aking tsinelas. Hindi pa naman siya butas, pero masakit na sa paa. Kaya bumili ko ng tsinelas. Kasi dinamay ko naman ang aking darling ng short na 3 piraso at ang aking 2 anak na lalaksot. Ibinili ko na sila ng tig-isang short. Affordable naman ng bulsa yung mga binili ko. Hindi ako nabili ng mamahalin kasi sayang. Kasi pang araw-araw lang naman. Kaya yun. Naluto ko na yung isda, yung manok ay bukas ko pa. Lulutuin. Niluto ko lang yung isda. Ngayon at ang bukas. Yung manok pang isang araw pa yun. Kaya ngayon, naikwento ko na sa inyo, ang ginawa ko ngayon maghapon, nagpapaikot lang ng washing. Tayo ay magmimerinda na. Ng gabi. Yun. Magmimerinda ng gabi. Ang gabi masarap. Mabigat siya sa tiyan. Kaso nga lang, hindi siya pwede pang araw-araw na pagkain. Ano lang siya, yung pang merinda. Kung walang bigas, panawid gutom lang to. Pero hindi ito yung pang araw-araw nakakain kasi hindi siya pwede. Pero lang sa mga sanay talaga nito na pwede silang kumain araw-araw. Pero ako hindi. Laki ako sa hirap. Laki ako sa ganitong buhay, yung nangain nito. Pero hindi kami nangain ito araw-araw. Yung 3 times a day, tas araw-araw. Hindi. Ano lang to namin, halimbawa, yung walang kita nga ngayong araw ang aking ama. Tapos yung bigas namin, pang isang, halimbawa, pang tanghalian lang siya. Hindi kayo magsasayang ng tanghalian ng kanin. Ang sasaingin namin ay ganito. Halimbawa sa kamote, sa saging. Tapos yung bigas na natitira na dapat saingin ng tanghali, panghapunan na namin. Tapos bibili kami ng bagoong. May hapunan na kami bigas. Ganun ang ano nitong purpose na itong kamote. Para sa akin, palagay ko lang sa aking karanasan. Pero ang iba talaga, halos araw-araw nila kinakain ng mga ganitong pagkain. Pero maganda naman ito sa kalusugan. Kumbaga basta maganda ito. Pero, kung akong tatanin, hindi aara sa akin kahit kami mahirap, kahit siya tinatawag na kung hindi kakain, hindi tutuka. Hindi kami dito sa pagkain na to. Paikotin ko lang washing. Kasi ito, patabi ko lang. Yan. Ito naman natin kainin, kamuting baging. Ito. Ay, maganda oh. Violet. Pero hindi talaga siya totaling violet. Kumbaga ano lang ang tawag ito. Yung balat lang niyang violet. May pagkaunting, hindi siya puro. Kain! Ayun ang kamuting baging. Merinda po tayo. Higit naman tayo pantulak. Puro pambarang kinakain ko eh. Yung pantulak wala eh.
Hipang ko lang kasi mainit eh. Lumamig na. May banlawin na ako. Hindi ko muna binabanlawan, maya-maya ng kaunti. Kasi, magbimerenda nga ako. Ang may merenda. Masarap to sinusuman. Ito yung nasusuman ito. Itong kamuting baging. Nasusuman. Masarap to sumaning pag mayroon din lahok. Yung tatawag na palaman. Yung bukayo. Nilalagyan ng bukayo. Itong kamuting baging. Ang karamihan sa iba, hindi ito nasusuman. Pero sa totoo, nasusuman ito. Masarap ito, mas kumbaga para sa akin ay masarap ito kaysa kamuting kahoy. Suman. Tamis. Kasi nilagyan ko sa ng asin. Para tumalab yung tamis ng kamote. Nasamid ako Namigop na ng kape, nasamid na. May nakaalala sa akin. Sino kaya yun? Pagkatapos ko ito nguyain to. Ito naman. Ito naman kamoting. Ito naman kamoting kahoy. Kamoting kahoy. May nasilip, mayroong gustong umextra. Ang aking anak na binata. Hindi ko na paikutin kasi baka naman madurog na kakawan amin damit. Nakadalawang ikot na yun eh. Kung ikutin ko pa siya ngayon, patatlong ikot na. Kawawa na. Diba? Pauli-uli pa. Are to hilaw yan to eh. Ayan dito mo na yan. Mayroon akong gagawin sin mamayang gabi toy. Ninay, tabi ka na eh. Ito naliligo. Hindi kulay pula. May pula kang kamote. Dilaw lang naman sa kadil. Orange. May pula ha? Wala ha? Violet meron. Pero pula wala. Ay. Wala naman napigil sa'yo ah. Yun. Nagsarado na ng pindot liligo. Nasa tabi kasi ako ng CR eh. Kasi dito na may magandang tayo. Kaya dito lang ako sa tabi ng CR Yan kasi may mahabang aking lababo eh. Tarang 2 jeep ang haba. Mahabang aking lababo. Yun. Mahaba. Ito naman natin kakain ng kamuting kahoy. Kasi nakain ko na yung parang nalabsak. Nalabsak. Kamuting kahoy ito kinakain ko. Kasi kamuting kahoy. Kukunto ko lang base sa aming karanasan, sa aking karanasan. Kanya-kanya naman tayo ng karanasan sa buhay pagdating sa mga ganitong pagkain. Base sa aking karanasan, itong kamuting kahoy, ayaw ko lang sa iba. Kasi sa akin nga ito base sa aking karanasan. Kami, nung kaliliitan namin, pero may bait na ako. May kwento ko lang talang buhay. Short lang. Ang aking ama, hindi sanay sa bukid. Hindi sanay sa bukid na manguha ng mga kamote, ng mga ganyan. Kasi sila pobre, pero mahirap, pero hindi sila sanay kumain ng mga ganito. Ang aking ama, may asawa na siya noon. Anak na ako. Siguro, nung mga time na yun, walang makain, walang trabaho.
sumama ang aking ama manguha ng kamuting baging sa kabukiran, sa bukid. Kasi yung mga may-ari ng mga tanim sa bukid, mayroon silang mga yung tangkay, mga puno. Tinatapon lang nila, hindi nila itinatabi para pantanim sa susunod na pagtatanim. Kaya ang aking ama sumama sa panguha ng ganito, nanlilikay baga. Ngayon ang aking ama, nakakita ng yung ganito. Bilog yun. Tapos inuwi, sinama sa paglaga. Ngayon, parang hapunan ata namin yun, kung matatanda ko, parang hapunan. Ngayon, kumain kami lahat kasi walang choice eh, walang bigas eh. Siyempre, ito lang mayroon kami ng mga panahon na yun. Hindi kumain sila. Ako hindi, kasi hindi ko kaya. Kasi mapait eh. Hindi ko kayang kumain. Tumikim ako, pero hindi talaga ako yung kumain ng kumain. Yung mga kumain, yung mga iba kong kapatid, at saka yung ama't ina ko, kumain. Pagkatas mga ilang oras, ilang minuto ata yun, aba, nakaramdam mo ng sama ng lasa. Masamang lasa, hindi ko mawari kung mahihilo o ano baga. Nung nag-umpisa lang, nitong kumain kami nito. Tapos mabuti na lang yung aming kapitbahay at nagmagandang loob kasi alam niya siguro kung anong nangyari sa amin. Ang ginawa niya, umakit siya na puno ng niyog. Kumuha siya ng buko. Tapos binaak niya, kinayod niya, tapos yun ang pinakain niya sa amin. Pagkatapos kumain nun, naimasmasan na yung mga nahilo ng kumain nito. Hindi ko alam kung bakit nahilo. Kasi kumain lang naman kami ng ganito eh. Siguro yung tatawag na bawal kainin. Ang ama ko walang karanasan sa ganyan. Sinama ng pagluluto. Pati kami nadamay. Sila lang pala, di ba kung kumain, hindi ako nahilo. Sila lang. Kaya yun, hindi ko yung makalimutan yung araw na nangyari sa amin dahil wala kaming makain dahil wala trabaho ang aking ama. Yun. Yun ang aking kwento, hindi yung ano. Sinare ko lang yung naranasan namin tungkol dito sa kamuting kahoy dahil merong itong kwento sa aking pamilya. Hindi naman lahat, sa akin lang. Alam ko kayo kung maniniwala, pero yun ang naranasan ko eh. Yung mga panahon na yun, ako ata ay nasa elementary. Yun, siyempre yung mga panahong 80s, 5 taon ka pa lang, malaki ng bait mo. Marunong ka na magluto, magsaing, maglaba, mag-alaga ng kapatid. Sa panahon ngayong 2004, 2000, wala pang mabait. Hindi magsaing, hindi marunong. Yun. Ngayon, ikwento ko na ang short story ng aking buhay. Iinom ko muna ng kape ko kasi ay malamig na eh. Bye! Thank you for watching. God bless.